nang galawin. Katupot. Okay. A minor. E minor. E minor. G. E minor. G. Stay by faith, I receive my son, and now I am happy and in my sovereign life, leaning for the secret and for such a worm as I. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Okay. And next song. Oh, I want to see him. As As I journey through the land, singing as I go. Morning stars in my Lord leads me. kasi awit po muna tayo. Amen.
Tayo po muna tayo. Sing. Alas, in my Savior came, and in my soul when I put Him in gold and sacred hand for such a worm as I. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for lives that I have left, being rolled upon the tree? Amazing beauty, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. When the sun in darkness light, and shone His glory say. When Christ the mighty Maker died, for man the creature saved. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of pink and airplane, they'll never block my own. Here, Lord, I give myself to Thee. It's all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Thus might I hide my blushing face, I'll Calvary's cross appears. It's all my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Okay, so bago po tayo magpatuloy, pwede po tayo i-lead ng prayer si Kuya Josh. Let's pray po. Lord our God, thank you for this day po. Thank you for giving us another day po na nakakapaglingkod po kami sa inyo, Lord. Nabuo pa po kami na nandito sa church, Lord, na magbuburi po sa inyo, Lord. At salamat din po, Lord, sa strength na binigay niyo po sa amin sa buong linggo na ito, Lord, na nakasurvive po kami ng panibagong linggo dahil po sa inyo, Lord, at dahil po sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin, Lord. Sana po, Lord, ibigay niyo po kami ng wisdom and peace of mind po and knowledge habang po kami nakikinig mamaya po sa salita mo, Lord. Salamat po sa lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, natuloy na po natin.
for the first session. Good job, Timothy. Amen. Pawis na pawis. Kakabahan ako. Uy, naku, sila pinaupo. Hindi. Good morning. Pwede na po tayo maupo. Nakalimutan. Pasensya na po, nakalimutan po sabihin ni Timothy na pwede na pala umupo. Good morning, everyone. So, it's good to be here today. Yan, buksan na naman. Kuya, dito. Magandang umaga sa lahat, mga kapatid. Dirty na siya. Dirty ka. Balik kayo pa po. Okay, good morning everyone. So, salamat sa Panginoon for great opportunity once again na tayo po matuto sa salita po ng Diyos. So, it's a great blessing. So, just naka-echo ata. Alright, so kamusta kayo lahat, mga kapatid? Praise God for... Okay. So let's go straight ahead po sa ating topic this morning, mga kapatid. And we are on our question number 4, so 100 difficult question series. Pakita ko na lang yung echo. Wala. Pakinahan yung mic. Hello. Okay, thank you. Okay, mga kapatid, no? So, 100 question series, mga kapatid, and we are on question number 4. Ano po yung ating topic today? Kung kayo po yung nababasa ng GC. Wala akong slide, mga kapatid, kasi the reason wala akong slide because I don't want you to imagine heaven. Kasi pag naglagay ako ng clouds dyan, automatically sa mind ninyo, yun yung heaven. Let's go biblical. Amen, mga kapatid? So, okay. Tanong tayo ng mga bata. Tanong tayo ng bata. Pero saan yung heaven, DJ? Saan yung heaven? Taas? Heaven. Saan? Okay. PJ, saan yung heaven po? Okay, sa taas. Sa mga adults, saan po yung heaven? Saan yung heaven? Taas. Sa mga adults, saan po yung heaven? Okay. Sino sa inyo ang nakabasa ng libro dati ng Saksi, yung dilaw, kulay dilaw? Hindi ko nabasa. Yung makapal na libro. Leaflet lang po. Sa libro, parang Watchtower, no? Pero hindi nyo nabutan yung kulay dilaw na makapal noon. Yung bata ako, meron yun eh. Na-describe yung heaven. And all throughout sa buhay natin, ang alam natin, yun yung heaven. But it's not clearly defined saan sa heaven. Kasi maraming heavens eh. Yan ang pag-uusapan natin. Are you ready, Mama Dek? Hello? Okay, let's go to the Bible, of course, Genesis chapter 1, verse number 1. Okay. By the way po, sa next Sundays, sa second session natin, we will go topical, but it's not really doctrinal, mga kapatid. Okay, so let's go Genesis 1:1. Okay. Genesis chapter 1, verse number 1. Okay. Nalala niyo yung kanta ng bata noon, Langit, Lupa, Impyerno. May kanta ng mga bata noon, Langit, Lupa, Impyerno. Ano po yan? Ulan, init. Fiesta sa langit. Ang kanta sa bata noon. Okay, let's go Genesis 1:1. Let's all bow down our heads and let us pray. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom sa aming pag-aaral.
And we pray, Lord, na maunawaan po namin ito, hindi po sa pamamagitan ng wisdom ng tao, but according to your wisdom, Lord, through your words, bless us, O Lord, in Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Amen. Okay? Sabi ko na, talk siya. Narinig naman ako, no? Hindi naman tayo malaking church. Okay, anyway, so pag sinabi natin in the beginning, pag sinabi po natin sa simula, question is it bound by time? Or not? Pag sinabi po ba natin in the beginning, yan po ba ay bound ng time o hindi? Time? Bound ng Hindi. time. Sino sumagot ng hindi? Or bound? Okay? Meron. So sa simula, sabi niya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Meaning, mga kapatid, kung titinan mo siya mabuti, dahil may start siya na beginning, that would only mean that this is bound by time. Kasi meron siyang beginning and ending. So meron siyang bound ng time. So meaning, mga kapatid, yung langit sa Genesis 1:1 was not the original heaven. It is a heaven which is physical, visible, literal, created on earth. Kaya sabi ng Bible, in the beginning, this heaven is bound by time, thus it is called physical heaven. Pero merong Diyos doon na nag-create sa langit na yon. Ang tanong, sino ang naglikha ng langit na ito at saan po ito located? Now, Colossians chapter 1, verse number 14, mga kapatid. Colossians chapter 1 and in verse number 16, 15 and 16. Who is the image of the invisible God? Sino po yung tinutukoy dito? Si Jesus Christ. The firstborn of every creature. For by Him were all things created. Kanino po? Sino po nag-create sa lahat ng bagay? Ang Diyos. Thus Jesus Christ, and that, sabi niya, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him, and He is before all things. Now, balikan niyo po yung Genesis 1:1. My question is, ang Diyos ba ay bound ng time o hindi? Hindi siya bound ng time, right? He is in eternity, meaning, mga kapatid, before this beginning, which is the bound of time, God was there already. Kasi siya yung creator eh. So, He is before time. He is before all things. So, before po na-create ang langit at lupa, physical heaven and earth, nandun na po yung Diyos. Nakuha po ninyo yung point? So, kung nasaan po yung Diyos, that is called eternity. Now, tayo po ngayon, which is malayo pa ito sa topic natin, tayo po ngayon, ang Diyos po kasi nandun sa eternity. Once we die today, mga kapatid, we will go to eternity, not this heaven. Okay? Because the heaven in Genesis 1:1, this is not eternity. This is the physical heaven created on earth. Okay? So yung pupuntahan natin, mga kapatid, pag namatay tayo, hindi po ito yung heaven na ito. Ang pupuntahan po natin is yung kung saan ang Diyos ngayon, which is called eternity. Kaya nga may tinatawag na eternal life. Alam niyo kung saan po ito, mga kapatid? Mamaya yung sinasabi ng iba, pagka kayo study kayo ng Bible, simba kayo ng simba, lalampas talaga kayo sa langit. Totoo talaga yung sinasabi nila. Tignan niyo sa paksa, no? Amen. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Okay? Ephesians chapter 4, mga kapatid. Sorry. Philippians wala ko. Ephesians chapter 4, verse number
10. He that descended, are you following me? Amen. He that descended is the same also that ascended up. Umakyat. Saan po umakyat si Jesus Christ nung after ng resurrection? Far Above all heaven. heaven. So meaning, hindi lang iisa ang langit sa Bible. Maraming langit. Ngayon ang tanong, saang langit po tayo pupunta? That's what we are going to study. Because if you don't know this heaven that we are going, na pupuntahan natin mga kapatid, meaning you don't know about salvation, you don't know about eternal life, meaning you are not saved. Amen. But, hindi rin naman ibig sabihin, hindi mo alam ito, hindi ka saved. But as a saved person, you must know your destination. Pag sumakay ka ng bus papuntang Lawag, Ilocos, mga kapatid, certainly before ka bumili ng ticket, alam mo na ang bus na yan ay papunta po ng Lawag, Ilocos. Right, mga kapatid? Amen. Alam mo na pagsakay mo sa bus, hindi naman po pwede habang nakasakay ka sa bus, ang ticket mo ay Ilocos, ang nasa isip mo ay Batangas. Hindi po pwede. So as a saved person, you are going to know your destination because you have a ticket. You have the information of your travel. Amen. You have the information of your destination na kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. Mga kapatid, amen? So, now, balikan po natin yung topic, mga kapatid. The first heaven, Genesis 1:1, babalik po tayo doon. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, meaning, nung kinreate po itong langit at lupa, since God is before time and before all things, and He is the Creator, mga kapatid, nilikha niya yung langit at lupa, meron po foundation na ginawa. Job 38. Job 38, verse number 4. Okay. Pwede kayo magtanong mga kapatid para maiwas yung na-confuse kayo or anything. Job 38, verse number 4. Where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast what? Understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? Grabe na, ang Diyos ay pinaka-great engineer talaga, no? Meron siyang blueprint, meron siyang line, meron siyang measure. Verse number 6. Whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Okay, meaning, nang ginawa ni Jesus Christ po yung langit at lupa, kasama niya po doon, mga eyewitnesses ay mga angels. Right. Dito po yun saan? Sa Eden po yun. By the way, mali po yung salitang Garden of Eden. That's a wrong statement. Ang sa Bible is Eden, the Garden of God. I-search niyo po sa concordance sa cellphone niyo. Walang mababasa tayong Garden of Eden. Nakita niyo kung paano timish yung mind natin. Bata pa lang tayo, ganun ang inisip natin. Nang thinking natin garden, at si Eva at Adan, diba? Si Eva at Adan, mga kapatid, naglalaro sa layon. Nakita niyo po yung libro na yan? Naglalaro sa layon, kausap yung mga lions, kausap yung mga habang hawak-hawak yung mansanas. Kasi, ang terminologies na ginagamit is the Garden of Eden. There is no such thing as Garden of Eden. Kasi pag sinabi mo Garden of Eden, that is only a very minimal location. Very small location lang yon. Pero yung Eden, the Garden of God, is the entire place, geographical place, kung saan nandun po yung trees of the knowledge of good and evil, yung forbidden trees. Aralin niyo po yan, no? But if we are going to go back to Genesis chapter 1, mga kapatid, yung original heaven ito in Genesis 1:1, dinivide po yan, kaya nagkaroon po ng araw at gabi. Okay? In verse number 3, Genesis 1:3, and God said that there be light, and there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from darkness. So, ano ito from the zero talaga, ground zero talaga yung paglikha ng langit at lupa. From the scratch.
So unang-unang nilikha ng Panginoon yung liwanag. In verse number 4, and God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, verse number 6, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Okay? Kasi itong heaven na ito, mga kapatid, ay likha siya sa tubig. Okay? Kaya mapapansin po ninyo, ang langit at lupa is always connected with water. Noon, yung original heaven, mga kapatid, hindi pa na-divide ang dagat, yung first heaven at saka yung third heaven. Hindi pa yan na-divide. Iisa pa lang yan noon. Until nagkaroon ng division. Just to perfect the creation, right? Mga kapatid. Kaya po ang lupa na ating pinapatungan, ito po'y nakapatong sa tubig. Right? Tama. At ito din po ay under the water, which is yung clouds. Ano po yung clouds? Ang clouds kasi is water yan eh. Ano bang tawag doon? Cumulus. Sige, ano ako eh. Tulog ako niyan, no? Tinuro. Sige, ano bang tawag doon sa body of water, sa clouds? Clouds. Wala po clouds. May pangalan yun eh. Yung clouds. Ibang form? Cumulus, nimbus, stratus. Zero. Yan, gano'n ang tinutukoy 20 clouds. Okay? So, thank you, Brother Lance. And then, above the first heaven, yung binanggit kanina, yung different names ng clouds, above that, mga kapatid, is may water din. Kaya nga tinatawag na nautical. Pag sinabing nautical, water yon. Kaya yung mga pumupunta doon above the third heaven, sinasabi nilang Apollo at saka ano na yan mga din, tinawag nilang astronaut from the word astro, doon sa second heaven, doon sa above the clouds, and then nautical highway. Kaya nga tinatawag na, sa kanila tinatawag na spaceship. Spaceship, water. So, that is the division of the heavens. Kaya tinawag siya the firmament in verse number 7 and verse number 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Verse number 7. And God made a firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which are above the firmament. And it was so. Verse number 8. And God called the firmament heaven. First heaven. Okay? Yung first heaven, mga kapatid, yung clouds, tinawag siyang firmament. Okay? In verse number 9, verse number 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Verse number 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. So another division po ng tubig ay yung dry land. Nilagyan po ng tubig ng Diyos. Kaya kung titignan mo mabuti, mga kapatid, ang lupa is part of the creation process ng heaven, which is water. Okay? So mapapansin po ninyo, mga kapatid, sa future, once na i-destroy ng mundo ang sanlibutan, He will not destroy it, mga kapatid, by fire lang, but literally sink talaga yung mundo. Kasi ang mundo natin, patong siya out of nothing, out of water. Okay? Empty space. No? Sabi ng Bible. Anyway, so itong heaven, mga kapatid, ang purpose po ng heaven na ito ay para may ipakita bakit nilikha ng Diyos ang heaven na ito. Psalm 19, tingnan niyo po. Psalm 19, verse 1. Dito natin makikita kung ano po yung purpose ng heaven. Okay? The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ano daw po ang dinideclare ng heavens? Glory of God.
Ibig sabihin, pagpapakilala sa Diyos. Ibig sabihin, at that time po, bago itinayo ang Babylon, mayroon ng isang Diyos na kilala ang mga tao during that time, before the flood. Ang kilala po nilang Diyos at that time ay yung Hebrew title ni Jesus Christ, which is the Elohim. Elohim is the Creator God, mga kapatid. The Hebrew word po yun. At that time, before naitayo ang Tower of Babel, iisa lang yung kanilang language. We are not talking about dialect, we are talking about language. Ano yung language na tinutukoy po dito? Verse number 2. Day unto day, uttereth speech, and night unto night, sheweth knowledge. So nagsasalita daw po yung araw. Meaning, may words na kaakibat po doon sa araw na yun. Verse number 3. There is no speech nor language where their voice is not heard. So meaning, yung mga langit na yon, mga kapatid, may voice at that time. Are you with me with it? Meaning, ang mga tao before the Tower of Babel, hindi sila confused kung sino ang Diyos. Kasi the sun, the moon, and anything that's created before, na nilikha noon, alam nila na may Diyos at doon nangungusap ang Panginoon sa kanila. Kasi wala pa namang Bible at that time eh. Wala pang Bible eh. Kaya ang source nila ng information, yung creation. Nakuha niyo po? Next. Verse 4. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun. Okay? Verse 5. Which is a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. Lagi silang excited noon. Katulad ng parang yung wife, yung magiging asawa, na papunta pa lang sa altar yung kanyang husband, excited sila. Ganun sila ka uncorrupted ang mind nila noon. Pero nung dumating po, mga kapatid, at that time, ang heaven, alam ng mga tao, at that time, ang heaven is doon po sa Eden, the garden of God. Pero nagkaroon po ng rebellion. Nung nagkaroon po ng rebellion, mga kapatid, nagkasala si Adan at si Eva, kinain nila yung bunga ng knowledge of good and evil. Ang ginawa ng Diyos, sinara po niya yung access ng mga tao doon sa langit itself. Sa created, perfect place. Mayroon ng cherubim na nagbabantay. Tingnan mo sa Genesis. Puntahan po natin sa Genesis. Okay? Chapter 3. Verse number 24. Okay. So verse number 23, kukorek ko lang po yung sinabi ko kanina, no? Therefore the Lord God said from the Garden of Eden. Yung Garden of Eden kasi, ang definition kasi natin dyan, is the whole entire place. Kung nandun yung trees. Ang Garden of Eden is, there is a garden inside Eden. Okay? Hindi po ibig sabihin, yung entire Eden is the entire garden. Yun po point ko kanina, kamarinig po ako ng salita. Sorry. Okay? So, verse number 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. So yung garden na yon, yung place na yon, that is supposed to be the place kung saan may access nila ang life. Kasi nandun po yung tree of life. So nung nagkasala si Adan at saka si Eve, mga kapatid, ang nangyari, nagkaroon po ng pagsara. Binantayan na po itong lugar na ito at nobody can access it anymore. And since
that nobody can access it anymore, mga kapatid. I'll give example. Di ba, mga campers tayong lahat. Nakakita tayo ng haunted house. Di ba? Nung nakita tayo ng haunted house, meron nakalagay doon, no trespassing. Nung nakita natin no trespassing, ano ang nasa isip natin? Hindi. Baliktad. Pag sinabing no trespassing, mas gusto mong pasukin yon. Because that is your imagination. Kasi curious ka kung anong nilalaman na nasa loob. At ang nangyari, nung sinarap mo yung garden na yun, mga kapatid, ang tao nagkaroon siya ng sarili ng imagination about the description of heaven. Kaya po nagtayo sila ng Tower of Babel. Yan ang purpose nun. Now, Genesis chapter 12, mga kapatid. And literally, mga kapatid, again, another mali na naman ng religion, ang tinuro sa atin, ang Tower of Babel ay literal na may tower. Dahil sa libro at dahil sa pelikula na ating pinapanood, literal na Tower of Babel. Pero tingnan nyo mabuti sa Genesis 12. Ano po yung tinutukoy doon na tower? Tower kasi. Genesis 11 rather, Genesis 11. Okay? Call of Abraham. So naalala nyo po before, the whole earth was meaning past tense, was of one language. Ano yung language nila? Yung sun, yung moon, yung creations. Nagkakaunawahan ba tayo mga days? Okay? And one speech. Kasi nagsasalita po yung sun, nagsasalita yung moon. One speech sila. Verse number 2. And it came to pass as they journeyed from the east. Kasi nga, hindi nila ma-access po yung place na yon. Nag-journey sila and they found a plain in the land of Shinar. And Shinar later on was called Babylon. Huwag po ninyo, mga din. At anong ginawa po nila? Verse 3. And they said one to another, go to, let us make brick, and burn them truly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower, and let us make us a name, lest we be scattered abroad. Sa King James Bible, I don't know sa inyo sa King James Bible, yung word na rich is italicized word. Tama? Nakita niyo po naka-italicize siya? Ang ibig po sabihin ng italicized is a description po ng what it is. For example, ang purpose nila is to reach heaven. Kung titingnan mo mabuting verse na binasa natin, how can they reach heaven kung sarado naman? Sarado yun eh. Hindi nila ma-access po yun kasi nakasarado. Ang thinking nila is to destroy language. Kasi one space, one language, kaya nung nakita ng Panginoon na gumawa sila ng tower, anong ginawa ng Diyos? Did He destroy the tower or did He destroy the language? Ha? He confound the language. Hindi po yung building. Kasi wala namang literal building. Ang imagination ng tao, from Babylon, nag-imagine sila that God was somewhere else in the stars, in the clouds. Kaya later on sa mga Grecians, ang mga stars pinangalanan po nila ng Venus, Saturn, ano po iba? Uranus, basta pinangalanan po yan. Wala kang makitang pangalan ng Bible, sa Bible na pangalan ng stars. Yun yun, mga planets. Later on, pinangalanan po nila yan, that is language. Yan po yung nabuo po ng Babylon. Ay yung tower, mga kapatid, kung ikaw ay nagbabasa ng history, sa Egypt, sa India, sa ibang bansa, mga kapatid, makikita mo ang language nandun po sa ceiling. Sa taas. At ano yung description ng mga kapatid? Zodiac signs. Di ba sa Egypt, meron gano'n? Sa wall, nakasulat,
Engraved, mga kapatid, ang tawag na? Inscription. Inscription. So, meaning mga kapatid, so babalikan natin ng Genesis, hindi sila basta-basta maka-access, eh nag-create sila ng sarili nilang langit. Na, kung i-relate mo yan ngayon sa panahon, ano eh, ang daming langit sa mundo ngayon eh. Di ba? Pag pumunta ka sa aming church, kami lang ang pupunta ng langit. Kaya pagdating ng rapture, yung building namin yung aakyat. Kaya papansinin nyo, ang mga churches, patulis po yung kanilang building. Aralin ninyo mga kapatid. Ako ay, nagturo ako dyan about sa cults, mga kulto, mga kapatid. Bakit ang kanilang building ay nakatulis na ganon? May purpose yan eh. Because they believe that those who are members of the church are only people that's going to heaven. If you're not the member of the church, mga kapatid, hindi ka masasama. Eh, yun ang purpose bakit patulis po yung kanilang mga buildings, mga kapatid. Eh, hindi naman building ang pupunta sa langit, tayo yung pupunta sa langit. Amen. Mga kapatid. Now, okay? Kung nalilito kayo ha, pwede kayo magtanong. So, as the time passed by, dahil na-confused na nga at ang mga tao, gumawa na sila ng mga imaginations nila. Gumawa na sila ng sarili nilang langit. Ang dami ng description. So God called out Moses at naglikha ang Diyos ng langit, mga kapatid, sa pamamagitan po another heaven but in the physical, which is called the tabernacle. Tingnan niyo po sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 10. Again, ang ibig pong sabihin ng heaven is where God dwells. Dwell, mga kapatid. Which is the dwelling place of God on earth. Which is the heaven. Ibig sabihin, yung Eden, the garden of God, mag-dwell sana ang Diyos doon. Naalala niyo si Adan nung nagkasala siya? Tinawag siya ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. Narinig niya yung boses ng Panginoon. Because nandun lang ang Diyos eh. Diba? Nahiya nga siya kasi nagkasala siya, nahiya siya, nahubad siya, narinig niya ang boses ng Panginoon. Kasi nandun yung dwelling ng Diyos at that time. Okay? So since na nagkaroon ng pag-confuse ng tao, tinawag ng Diyos si Moses, okay Moses, gawa ka ng heaven, at maglilikat ka ng heaven, magtayo ka, doon ako titira. Deuteronomy chapter 10. Okay? Verse number 11. And the Lord said unto me, Arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the what? The land. Notice niyo po yung keyword, land. Which I swear unto their fathers to give unto them. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul. To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good. Verse number 14. Behold, the heaven of heaven. Kasi ang dami ng heavens eh. Nakuha niyo po? Ang dami na kasing, kumbaga, kung at that time, kung gagamitin natin ang social media, viral na noon ang mga langit. Kaya dahil sa confusion, kailangan i-describe ng Diyos kung ano yung kanyang dwelling place. Kaya meron pong heaven, and the heaven of heavens is the Lord's thy God, the earth also with all that therein is. Ano po ibig sabihin po nun? Mga kapatid, saan po located po itong heaven na ito? Sa eternity or sa land? Sa land. At ang pwede lang pumasok dyan ay mga Israelites. Walang taga-outsiders dyan. Israel lang po ang pwede pumasok dyan sa heaven na yan, the heaven of heavens, because doon nakatira ang Diyos. Tignan niyo po sa verse 1 Kings. 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8, verse number 26.
1 Kings 8:26, mga kapatid. First Kings. First Kings 8:26. Mahal, 1 Kings 8:26. Ayun o. First Kings 8:26. Okay. And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou speakest unto the servant David my father, verse 27. But will God indeed dwell on the earth? Saan doon nakatira ng Diyos dito at that time? Are you following me, Manit? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee, how much less this house that I have built it. So yung heaven na yon, yun yung house, which is the tabernacle. Doon nakatira ang Diyos, mga kapatid. He will dwell in Israel. At ang kanyang pamunuan lang is Israel. Meaning, mga kapatid, any Israelites, they can access the heaven that God created by way of dadaan sila sa high priest. Hindi sila pwede mag-shortcut. Halimbawa, ito yung tabernacle. Pag merong Israelites dito na mag-shortcut dito sa Holy Holiest, patay siya kagad. Kailangan high priest lang ang pwede pumasok dyan. Okay? At ang high priest ang magdadala, mga kapatid, ng kasalanan ng buong Israel. Once na mag-shortcut sila, automatically, wala pang isang segundo, drop dead kaagad yun. Kasi holy po itong tabernacle na ito, dito nakatira ang Diyos. In fact, mga kapatid, binantayan din ito ng dalawang cherubims. Yung kanina, yung sa Eden, binantayan ng cherubims. Ito ding heaven na ito na bago, binantayan din ng cherubims dalawa. Tignan niyo po sa 1 Kings, 2 Kings 19. Thank you, bro. 2 Kings chapter 19, verse number 15. Okay. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between what? The cherubims. Thou art the God, even thou alone of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and what? Earth. So saan nakatira ang Diyos at this time? Doon sa tabernacle. Nasa gitna siya ng dalawang cherubims. Naalala niyo sa garden kanina? Binantayan, ma'am din. So meaning, in the Old Testament, hindi basta-basta makakapasok ang tao sa Diyos. Hindi basta-basta. Dadaan muna sila sa high priest bago sila makalapit sa Diyos. Para mapatawad ang kanilang kasalanan, dadaan muna sila sa high priest. Ngayon ba, para mapatawad ang kasalanan nila, dadaan kayo sa restaurant? Hindi na, kasi it's all tapos na ito eh. Right. Okay? This is the heaven. Ang mga tao at that time, hindi sila pwedeng dumirekta ng prayer sa Diyos. Dadaan muna sila saan? Sa high priest, mga kapatid. Exodus 29. At ang high priest at that time is si Aaron. Exodus 29:43. Muna tayo sa 42. Exodus 29:42. This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you. Saan sila i-meet ng Panginoon? Tabernacle. Okay? I-meet sila ng Diyos. So meaning, sa madaling salita,
Nasaan ang langit at that time? Ha? Kaunawaan mo tayo. Nasaan ang langit at that time? Nasa tabernacle. Physical, invisible. Physical. Mga kapatid, at doon nakatira ang Diyos. Andun yung kanyang salita, doon po nababantayan ng dalawang cherubim. At ang pwede lang pumasok, mga kapatid, ay ang high priest. Ngayon, kailangan ba natin ng tabernacle para makalapit sa Diyos? Ngayon, naging spiritual na po yung naging spiritual na po yung pagpunta natin sa langit. Because in Jesus Christ, when He died on the cross, buried, when He resurrected, mga kapatid, He went into the heavenly tabernacle. At nung pag-akit ni Jesus Christ sa langit, yung physical, wala na po yun. Destroyed na po yun, yung physical building. Meaning, mga kapatid, ang tao, mapupunta siya sa langit, ngayon, when he believed the gospel, if he keep in memory. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 15. Si Jesus Christ po ba nandito sa lupa? Nasa templo? Di ba, ng mga bata pa tayo, pupunta tayo sa church kasi nandun si Jesus Christ. Tama? Yan tinuro sa atin, no? Mga kapatid. Kaya pagdating natin sa church, doon pa lang mag-iisip ang tao ng Panginoon. Kasi ang thinking niya, pag nandun siya sa loob ng building, nandun si Jesus Christ. Pag wala na siya sa building, wala si Jesus Christ doon. Kasi, ang thinking niya is yung heaven na nasa lupa. Dinestroy na po ni Jesus Christ po yung tabernacle na yun when He died on the cross. Meaning, any single person in the world will no longer needed na dumaan sa pastor, dumaan sa church leaders to come to Jesus Christ because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ni Cristo, I am the way, the truth, and the life. Siya na ang daan, mga kapatid. Inyo po, moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Verse number 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Saan daw? Isipin na po natin in memory. The moment we get saved, meron tayong tinatawag na helmet of salvation. Ano iniingatan ng helmet? Mind. Yung helmet po hindi nilalagay sa siko, ha? Ang helmet po nilalagay, ano pinoprotektahan? Ang motor o yung utak natin? Pinoprotektahan po yung brain natin. Kasi ang brain natin, hindi ako scientist, hindi ako doktor, ha? Inaral ko lang sa YouTube. Saan? Sa Google. Ang brain natin, hindi siya basta-bastang mapasukan ng gamot. Kaya walang tinatawag na operation sa brain na literally na ilalagay yung gamot doon, mga kapatid. Kaya idadaan siya sa ano? Ano ba tawag doon, Brad? Ano bang tawag sa machine na yun na parang iyuyug-yug yung... Ha? Kasi meron siyang machine, halimbawa pagka chemo ba yun? Yan chemo yun, na kasi ang brain natin hindi siya basta-basta i-inject po sa katawan tapos papasok yung gamot. Kailangan may dadaan siya sa operation. Kayo na mag-research yan. Kasi yung brain natin meron siyang dalawang corpus callosum na tinatawag. Parang dalawa siyang nakaganyan. Okay? At ang pinoprotektahan ng brain, mga kapatid, ang corpus callosum na yun, ang purpose nun is to protect the brain. Protect yung talagang, kasi pag may na-damage sa isa't isa na yun, at pag once na hiwala yun, papasukan yun ng, yung kinakain natin, mga kapatid, na hindi siya akma doon sa brain, basta-basta na lang siya papasok at makukura po yun. Kaya may tinatawag na brain cancer. Okay? So, ang amazing ng kinakain natin, mga kapatid, pag kumakain tayo, yung pagkain po natin,
meron talaga siyang something na para lang sa brain every time we eat. Hindi siya basta-basta papasok lang na para sa muscle, papasok sa brain. Hindi. Meron siyang specific talaga. That is the amazing of paano pinuprotektahan yung ating brain. Sa salvation natin mga kapatid, naalala niyo po, kung titignan niyo po ang cherubims, nakaganyan siya. Nakayuko ang cherubims, mga kapatid, binabantayan yung Word of God. Para siyang brain, yung cherubims. Yung forma niya. Yung corpus callosum, para siyang brain. At ang iniingatan nandun yung Word of God. Now, the moment that you got saved, mga kapatid, hindi maaaring hindi mo alam na saved ka. Kasi ang words of God lang ang papasok sa iyong kaisipan, that is the gospel of Christ. Amen. At saan nakatira ang Diyos ngayon? Ang Diyos, hindi po siya nakatira sa puso ng tao. Kaya mali po yung tanggap-tanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Mali yun eh. You have received Jesus Christ. Lord, come into my heart. The Lord Jesus Christ will not come into your heart. Yeah, that's right. Because your heart is deceitful above all things. Mali yung pasunundin mo sa prayer ng tao na sunod ka sa prayer, pamanagkas ka. Panginoon, ako'y makasalanan, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Sino ka para utusan mong Diyos? Tama. Mali. Mga kapatid, the moment na ikaw ay naligtas, mga kapatid, automatically, hindi po nag-dwell si Jesus Christ sa heart mo, nag-dwell po si Jesus Christ sa new mind mo. Bibigyan kanya ng panibagong pag-iisip. Hindi yung natural na isip ng tao, but spiritual thinking. Kaya kung meron kang spiritual mind, which is called the inward man, doon magsisimula yung buhaw mo sa salita ng Diyos. Yun niyo po sa Ephesians, mga kapatid. Hindi ko na po madidiscuss po ngayon yung heaven na pupuntahan natin. Next Sunday po siguro yun, but I'll give you an overview. Parang may singit ko lang po yung salvation of Monday. Ephesians chapter 4 verse 23 and 24. Right. Okay? So nung na-save po tayo, kaya tinawag tayong new creature. Kasi bagong nilikha ka, hindi physical, kundi spiritual. Ang binago ng Panginoon yung mind natin. Binigyan tayo ng panibagong mind that will connect to God. Hindi yung physical mind natin, kasi corrupted yan eh. So lagi po yun, bakit mo iniisip ang Diyos? Bakit mo mahal ang Diyos? Bakit ka interested na mag-aral? Because something has been renewed in you. You cannot force a person to study the Bible if he is not saved. Kasi wala talagang papasok niyan, mga kapatid. Hindi niya talaga maunawaan yan. Kaya kailangan ang conversion niya is yung spirit from physical mind to spiritual mind. Yung tinatawag na old man and new man. Okay? Verse number 23. And be renewed in the spirit of your what? Mind. Okay? Right, mga kapatid? And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And that you put on the what? The new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Now remember, mga kapatid, hindi po yung physical ang nabago sa atin. Amen. Ang nabago po sa atin, mga kapatid, is yung ating mind towards God. Ang tawag po dyan is the law of God. Tingnan po sa Romans chapter 7. Kaya ang taong ligtas, mga kapatid, remember, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi boring talaga sa kanya. Yes. Amen. Right. Hindi boring talaga ang Bible sa taong ligtas. Amen. Because always yan uhaw, buton sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po sa Romans 7, verse number 22 and 23. For I delight in the law of God after what? Inward man.
see another law. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. So naglalaban po yung physical mind at saka yung spiritual. Ang physical mind natin, ano po palagi yan? Tulog na lang ako, ayaw mo na umatin. Mamasyal na lang ako, isda na atin ako. Ganon yung ating physical mind. Anong oras na naman yan? Haba-haba para naman ang tumo ni Pastor. Diba? Kasi yun ang mind natin eh. Pero bakit tayo nandito? Kasi yung ating spiritual mind, yun yung laging nagbibigay sa atin ng interest na kailangan mong umattend because you have to learn something from the Word of God. Right. Meron po ba dito pinilit para umattend kayo? Yeah. Pero meron dito Holy Spirit na nag-move sa iyo, bakit ka umattend? Amen. Man. Tingnan mo din? Certainly, hindi po tayo nandito. Hindi po ako nandito dahil may tithes kayo. May offering kayo. At I can get something from you. Certainly, hindi rin kayo pumunta dito because you are getting something from anyone here. Certainly, you are here because you need the Word of God. Man. Amen. That's the main thing, mga kapatid. Amen? So, sabi niya sa verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of what? The law of sin. Ang lagi talagang pinaglilingkuran ng flesh ay ang ating sarili. Di ba? Kaya minsan naglalaban. Gusto mo mag-pray, hindi ka na mag-pray kasi may Netflix. Gusto mo mag-pray, hindi ka na mag-pray kasi may laro. Pero sinasabi mo sama yung mga bagay na yun. Pero sometimes, nagiging competition na talaga siya. Nagiging labanan na yan, araw-araw. Warring. Kaya warring. May war talaga siya. Warrior yan. So, naglalaban yan, mga kapatid. Kaya, ako, I really appreciate yung mga kapatid natin, mga Christian, mga believers na. Kasi inyo, wala kang tulong eh. But you are here because you are interested to learn the Word of God. Amen. Because naniniwala tayo. Pag the more na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, you are the safest person in the world. Amen. I can guarantee you with that mountain. Because ang mundo every day, he is destroying you. Through saan? Anong ginagamit ng mundo, element ng mundo ngayon para destroy ka? Yung mind. Amen mo din? Yeah. Kaya once na hindi ka makarinig ng Word of God, bukas mag-iiba na yung prinsipyo mo sa buhay. Bukas mag-iiba na yung thinking mo. And eventually, mga kapatid, iisipin mo, oh, I can live this world happily without God. At ang tawag dyan is Christian atheism. Christian ka, pero atheist ka. You claim that you are saved, you claim that you are Christian, but you are atheist. Bakit atheist? You don't believe God. You know that? But when you hear the Word of God, every time you come and you hear the Word of God, you humble yourself na wala kang magagawa without Him. You know that? Coming here, mga kapatid, ako, nagkataon lang ako nakatayo dito. But coming here is sign of humility that we are all under the Word of God. Amen. Kaya sabi ko nga sa kausap ko kahapon si Tatay Abe at saka si Kuya Boyet, sabi nila, pagpasok daw nila sa church, ang sabi nung na pastor, lahat ng sasabihin ko, yan lang dapat ay susunod. Kaya umatin sila ng church. Kasi pag hindi sila sumunod pag hindi sila umatin ng church, isipin nila, hindi sila nakikinig sa Diyos kasi hindi sila nakikinig sa pastor. And when I started sharing the Word of God, sabi ko, ang pastor, he is not above the Word of God. He is not equal to the Word of God. Pantay-pantay lang po tayo sa salita ng Diyos. Right. Kung meron po tayong, sabi niya, nag-explain ko sa kanila, ibig
ibig sabihin, hindi mo sabihin, Pastor, inuto-uto lang pala tayo ng mga to. Yan po yung tamang salita. Kasi kung walang Word of God, sa church na inaatinan mo, Tama. nagbubulahan na lang kayo sa loob. Amen. Amen. Why? Kung walang Word of God, na pinipreach po sa atin sa buhay natin, binobola lang natin ang ating mga sarili. So the reason why is now, what's the point here? Huwag nating itrato ang langit in the Old Testament at yung langit in our time. Because the heaven in the Old Testament is exclusive to Israel, physical, visible. At ang langit po sa ating panahon ngayon, mga kapatid, this is eternity, Right. where people can access kahit anong tao na maniwala sa gospel. Amen. I will explain that further, mga kapatid, but I will give example. Nakita natin kanina na above all heavens po tayo, right? Hindi po tayo sa physical, hindi tayo sa ang building na ito yung nitong langit. Siguro kung tanungin ko yung mga bata ulit kung naintindihan nila sana, mga kapatid, mag-iiba yung sagot nila kung nasa na yung langit. Kasi ang sagot nila kanina, ano sagot nila kanina? Nasa taas. Nasa na ngayon, nasa yung langit. Above. Lagpas ka. Lagpas pa dyan sa clouds. Kaya kung may problema tayo noon, Lord, nandiyan ka ba, Lord, sa clouds? Diba? So, saan po yung eternity, mga kapatid? Yung eternity is far beyond doon po sa clouds na yan. Hindi po nakatira si Jesus Christ sa clouds. He's far above all heavens. Amen. Eternity. So, hindi discuss. May tanong po ba kayo? Before we discuss, may tanong kanina na. Sinagot na. Question. Question lang po, iba po sa Jesus Christ sa tabernacle. So, di ba nung time ng naging nagkatawang tao siya, so yung sabihin, hindi lang talaga siya. So, yung nagkatawang tao siya. That's after yun sa kanila. Yes. Ang purpose nun na bumaba siya sa lupa is again to establish a new heaven. Kaya ang tawag doon is the kingdom of heaven. So, nung namatay si Jesus Christ at saka nabuhay ulit, nagawa na yung bagong heaven na alam mo natin ngayon as past. Nung si Jesus Christ ay namatay nilibing, nung nag-resurrect si Jesus Christ at bumalik siya sa langit, ang heaven ay nabago na into spiritual, hindi na sa physical. You cannot see it anymore unless you are going to heaven. But not when you die, when you are saved. Kasi, hindi na siya basta-basta ma-access ng anybody, but only the Lord Jesus Christ. Kaya, pansin ninyo, mga kapatid, nung after ng resurrection, mga kapatid, wala nang pinag-uusapan si Apostol Pablo na physical heaven. Pero, ang mga Hudyo, gumawa ulit sila ng ibang heaven, which is, ang tawag nila is the synagogue of the Jews. Ang synagogue of the Jews ay isang building ng mga devout Jews na kailangan doon lang kayo pumunta para ikaw ay makalapit sa Diyos. Pero wala na yun eh. Hindi na siya applicable kasi nag-resurrect na si Jesus Christ. Until the time po, dumating po yung panahon, mga kapatid, na nagtayo na talaga ang mga tao in 1400s, like 12, 13, 1400s, nagtayo na talaga ang mga tao ng physical building, which is tinawag po nilang heaven. Okay? Kaya ang naabutan natin, nung dumating po yung mga Kastila sa Pilipinas, ang naabutan natin, mga kapatid, ang tinuro sa atin, ang langit ay ang building. Hanggang sa nagtayo na rin po yung mga churches, ng mga ibang konsepto, na ang langit ay ang building. Kaya makikita ninyo pare-pares yung pattern eh. May stage, may dalawang upuan sa gilid. Pansin nyo mga kapatid sa malalaking churches, may upuan, merong aisles, mga kapatid, merong padded pews, kasi ang tawag nila is the description of the heaven. No question.
Applicable ba yun sa panahon natin ngayon? Na ang langit ay spiritual man? Alam niyo kung saan nakatira ang Diyos ngayon, mga kapatid? Ha? Far above all heavens. At the same time, nakatira din siya sa ating mind, Amen. mga kapatid. Bakit siya nakatira sa ating mind? Nandiyan kasi yung word niya, mga kapatid. Any questions? Walang questions? Okay, let's all naunawaan po ba natin o na-confuse po kayo? Pwede kayo magtanong, mga kapatid, kung na-confuse po kayo. Okay, amen. Alright, so we will stand up, mga kapatid. Let's continue with our second session.